More Filipinos are returning home amid rising tensions in the Middle Eastern country. Here's the report. On October 12 and 13, 16 OFWs from Lebanon landed in Manila. Their excitement to reunite with their families was palpable. They shared how terrifying the explosions in Lebanon were, echoing even in the middle of the night. Hindi na po ako nakakatulog na po sa gabi kasi po may naririnig po akong mga sa pagsabog po, kaya po nagdesisyon na rin po akong umuwi. Grabe po, natutrauma po kami. At papunta ko sa airport, may sumabog. The Overseas Workers Welfare Administration or OWA said OFWs in Lebanon can be repatriated every week. That is, if the airport operations in Beirut are not delayed because of the explosions. Ang nakaslate natin, ang book natin ay 213. Kasama yung 8 na umuwi kahapon, total lang napauwi na natin ay 472. Yung 213 na nabanggit ko ay uuwi ito hanggang sa October 29. They are also processing the tickets for 150 more individuals, while 178 others are waiting exit documents from Lebanese immigration as they don't have passports. Some of those waiting for their tickets are staying at the government evacuation center. In a video shared by OWA Administrator Arnel Ignacio, our fellow Filipinos can be seen eating together. When they return home, they will receive up to 170 pesos in financial assistance. According to records from the Philippine Embassy in Beirut, there are over 11,000 Filipinos in Lebanon, but less than 10% have shown interest in returning to the country. Okay, so yun nga, si President Bongbong Marcos have yet, di ba, to announce yung mandatory evacuation. So yun nangyayari dito kasi voluntary pa rin. And he said he is leaving it up to the Filipino or PH officials doon sa Middle East to make that call. Pero yun nga sinasabi nung iba na panawagan, wag na daw mag-antay pa na mas lumala yung sitwasyon doon. Mas maigi na ngayon, mandatory evacuations na ang mangyari dapat. Pero yung ibang mga kababayan natin doon, syempre, ayaw nilang umalis dahil wala silang magiging trabaho dito sa Pilipinas. Yung ayuda na ibibigay sa kanila, good for 4 months supposedly para makapaghanap sila ulit ng trabaho dito, etc. ay sinasabi nila hindi naman daw yun sapat. At saka walang kasiguraduhan na kung makakahanap talaga sila ng trabaho. Oh, yeah, so, but these are, well, we understand that naman that they want to earn money, but yung right na yung buhay mo, mas valuable ka buhay sa mga loved ones mo. Yes. So marami din naman mga Pilipino natin, that's why asking na, mandatory evacuation yun na. Huwag nyo nang antayin na lumala na tsaka lang kayo magpa-uwi. Naalala mo nung wala pang conflict ang Israel and Lebanon, yung sa Palestine pa lang, sinasabi na natin na dapat wag hintayin na magkaroon ng conflict sa ibang area. Mandatorily remove Filipinos already because not only sila lang ang in danger, pati yung mga contingent natin that are, yung mga officials doon who are trying to rescue them, you're putting them in danger also. Tsaka kasi kapag halimbawa lumala yung sitwasyon, 'di ba? May mga certain exit points ang sinasara na eh. Sinasara. 'Di ba? So paano na, yun nga katulad no, hindi lang naman yung mga OFWs, yung mga contingents din natin na nakakasama. And you have to remember, yung brewing tensions with Iran and Israel. Pag yan nag-all-out war din sila, another exit point is shut down, yes. Di ba? So yun nga sinasabi nila. Pero kasi yung iba, di ba, nabanggit ko sa'yo, last week ba yun, nagkukwentuhan din tayo tungkol dito, na may mga instances na ibang mga foreign domestic workers, hindi lang yung mga hindi lang Filipino yung na nilalak sila ng mga amo nila sa kanilang bahay. Para kundi sila yung amo aalis, sila magbabantay sa bahay. Kundi sila ilak, pati yung mga documents sila ilalak daw. Kasi kafala system Tapos yung iba, kung hindi naman sila ilak, ina-abandon sila sa mga kalye doon. Diba? Which is very dangerous din naman sa kanila. So, yun nga. So, maganda na nakakapagpauwi na. Ilan na napauwi nila? Almost 400 plus? Oo, yung mga napauwi na. And then, marami pa rin 200 remaining. Nag-aabang ngayon. By October 29 daw, yung 200 plus remaining. Hopefully, yung iba tapos mga na daw. nasa temporary shelters Like we showed in the video kanina. And also, they're processing na kasi daw the tickets. Medyong very limited kasi daw ang number of airlines that are departing from these areas. Ang nahihirapan lang din, of course, yung mga officials natin doon sa mga undocumented. So,
ngayon, ang panawagan din nila, of course, kahit na alam niyo pong undocumented kayo, kung alam niyo pong nasa delikado na yung buhay, yung sitwasyon Punta daw kayo sa punta government lang shelter. kayo sa, dun sa embassy, tutulungan They will naman process kayo. you. And then while you're in process daw, may shelter naman Yes. where you can stay na medyo safe distance daw from the actual Yung ibang ang mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas na may mga kamag-anak doon sa Lebanon, ang fear nila mawalan ng signal dahil so far nakakapag-update pa sa kanila. Pag nawalan ng signal doon, hindi na sila makakontakt, talagang lalo na sila matataranta. Oo. 'Di ba? Hindi na nila alam kung ano yung nangyayari doon. So as much as possible, go to the embassy, seek for Oh. assistance. At least the embassy kasi daw, I think they have a direct link to I think Egypt, and then from Egypt to the Philippines. So kahit anong mangyari, may mga redundant systems daw to get in touch with the country. So at least in touch dapat sila nga with the Exactly. yung authorities Huwag natin. na natin antayin na magsara pa ibang mga Tsaka exit na natin, points dyan. Mahirap yan. we understand promise. yung hirap ng buhay, but tsaka na natin isipin kung paano. Basta ang important for now, safe ang buhay nyo, then tsaka na natin pag-usapan paano ayusin yung finances natin. Kaya nga sinasabi nung iba, dapat mag-mandatory evacuation na sila doon. At makinig sila sa authorities.